Hello mga mare! Another recipe ideas na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwedeng-pwede po itong pang-merienda natin. Binigyan ko lang ng twist yung ating karaniwang turon na saging. Bali, nilagyan ko lang siya ng cheese at malalaman natin siya ngayon kung gaano siya kasarap mga mare. Dito ay gagamit lang tayo ng saging na saba. Bali, tamang-tama lang yung hinog nito. Ngayon, babalatan lang natin. Tapos, hihiwain natin siya sa 6 na piraso. Bali, ganito lang po yung ginawa ko. Pero nasa inyo naman kung anong hiwa yung gusto nyo, kung lalakihan nyo or liliitan. Bali, ako yung 1 piraso ng saging, ginawa ko siyang 6 na piraso. Tapos, meron naman ako ditong cheese. Any brand po ay pwede nyong gamitin. Ako po, ang ginamit kong cheese nito is yung keso, yung Magnolia keso. Yun naman po talaga lagi yung ginagamit kong cheese sa mga recipe ko, ng mga pangnegosyo or sa kahit anong recipe. Kasi bukod sa madali po itong hiwain, hindi siya basta-basta nasisira at saka masarap po siya mga mare. Yan, bali ang paghihiwa niyan is mas maganda kung kasing pantay po siya nung hiniwa natin na saging. Pero kung gusto niyo mas malaki or mas makapal yung keso, pwede rin po nasa inyo po yan. Ito kasi pang merienda naman namin, kaya yan, ganyan lang yung ginawa ko. Pero kung pang negosyo, tansyahin nyo na lang din, basta importante kahit paano, kikita po tayo, diba? So, ayan na nga, natapos na natin siyang gayatin. At meron ako ditong lumpia wrapper. Bali, malaki po yung size nito kasi dito po sa amin, dalawang size lang naman yung lumpia wrapper. Merong maliit at ito nga yung malaki. Yan po yung ginagamit ko kasi para medyo makapal po yung magiging balat ng ating turon. Ganyan lang po yung ginawa ko. Bali, naglagay ako ng 2 piraso ng saging, tapos 2 piraso rin ng slice na keso. Tapos yan, ibalot lang natin na para lang tayo nagbabalot ng lumpia. Ganyan lang po mga mare. Tapos, ang ipang sisild ko lang dito is tubig lang. Yan, babrasan lang natin yung bandang dulo ng ating wrapper. At masisild naman na po yan. Pero kung gusto niyo pong gumamit ng may cornstarch or harina, pwede rin naman. Pwede rin nga po yung itlog. Binating itlog yan, pwede rin po yan pang seal. So, tatapusin lang muna natin itong mga mare at mamaya ay pupunta naman tayo sa next procedure. At eto na nga mga mare, tapos na natin balutin yung ating cheesy turon. So, pwede naman natin na itong iprito, pero meron pa akong ibibigay sa inyong idea. Pwede nyo itong store sa inyong freezer. Ngayon, pwede nyo siyang balutin. Halimbawa, pang negosyo nyo ito, pwede nyo siyang ipack ng ganito. Pero nakadepende na rin kung saan nyo siya ilalagay. Pwede rin kasi siyang ilagay sa mga microwavable tub na, na Tupperware. Pwede po yun. Ito, pwede rin naman yung ganitong plastic para hindi masyadong mahal ang benta natin kasi isa rin sa nagdadagdag ng costing yung mga pinaglalagyan natin. Pero maganda rin po yung ganong lagayan kasi presentable po yun kapag pang negosyo na yung ating gagawin, di ba? Ito kasi nilagay ko lang siya sa plastic na pang yelo, yung size 5x12 po ito eh. Bali, nagsalansan lang ako ng tiga-6 na piraso. Sakto lang yan sa, halimbawa gusto namin magmerienda, sakto na po yan para sa isang lutuan. Bali, nakagawa ako dito ng 3 balot na ganyan na cheesy turon. So, kapag gusto namin magluto, kukuha na lang kami ng 1 balot at pwede na kaming makapagluto. Kaya, pwede kayo nito mga mare mag-stock. Basta, tansyahin nyo na lang kasi yung isang saging, magiging 6 na piraso yun, 6 na hiwa, di ba? So, kung gagayahin nyo po yung ginawa ko dito, bali sa isang saging, meron na tayong 3 lumpia. O, di ba? Tapos yung keso naman, nasa inyo na rin kung gaano kalaki yung ilalagay nyo. Doon pa lang malalaman nyo na agad kung ilan yung magiging outcome ng inyong gagawing cheesy turon. So, eto na nga mga mare. Yan. O, diba? Pwede nyo na yan i-seal. Kung may sealer kayo, pwede rin naman yung tape. Yan, ganyan. Ako kasi mga mare talagang pang-stock lang muna ito sa rep para meron lang kami meriendahin. At ito, may natira nga palang 3 piraso. Bali, ito yung lulutuin natin para sa taste test natin mamaya. At ito na nga, umpisahan na rin natin. Lulutuin na natin yung ating lumpia. Maglagay lang tayo ng mantika sa kawali. So, pagkatapos dito is papainitin lang natin itong mantika. Tapos, pag mainit na yung mantika, pwede na nating ilagay yung ating turon. At yung apoy po is katamtaman lang dapat ang lakas para hindi siya masunog kaagad. Sa pagpiprito naman mga mare, hindi naman natin to kailangan
pa-brownin ng mabuti. Basta medyo mag-light lang yung kulay niya ng magkabilang side, pwede na po ito kasi lulutuin pa natin ito mamaya sa asukal. Doon na po siya magiging brown talaga at doon na siya maluluto ng maayos. Kagaya nito mga mare, kapag ganito na yung kanyang kulay, pwede na natin itong hanguin kasi lulutuin pa natin ito sa asukal. Gagawa tayo ng pinaka-arnibal niya. At eto na nga, bali naglagay na ako dito ng 3 tablespoon ng asukal. Pwede pong white sugar yung gamitin nyo. Ako kasi brown yung nilagay ko dito. Ngayon, hinaan natin yung apoy para hindi agad masunog itong asukal. So once na nakikita natin na medyo natutunaw na yung asukal, pwede na natin ilagay yung ating mga piniritong turon. Yan, ganyan. Tapos, ayusin lang natin para makoat siya doon sa turon na piniprito natin. Ikot-ikutin lang natin to. Kakapit naman yan mga mare. At saka mga mare, siguraduhin lang natin na mahina na ang apoy nito kasi mabilis nang masunog yung asukal na natunaw. Kaya kapag ganito na yung gagawin natin, hinaan na talaga natin yung apoy. Yan, ganyan. So, pag nakita natin na meron ng asukal yung magkabilang side, pwede na natin itong hanguin mga mare. Huwag na natin itong masyadong i-golden brown kasi magiging mapait naman yung lasa ng ating turon. So, ganun lang kadali. O, di ba mga mare? Yan lang po ang tamang pagluluto ng turon. At ito na nga mga mare, ang ating paboritong part, ang ating tikiman time or taste test. O, di ba? Tignan nyo yung ating turon. Tama-tama lang yung pagkakaluto niya. Crunchy siya mga mare at napakasarap. Nagbalanse din yung lasa ng saging at saka ng keso. So, swak na swak po itong gawin nating merienda or almusal at swak din po itong gawin nating pang negosyo. So, paano mga mare? Sana subukan nyo rin itong gawin para maiba naman yung ating turon na kadalasang ginagawa. Magkaroon siya ng twist, di ba? Pwedeng-pwede ito mga mare. So, paano? Sana supportahan nyo ulit ako at salamat po sa panonood. Enjoy and happy cooking. Bye-bye. God bless po.